Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ay hindi nagmumula sa mga kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan natin ng lubos. Paano kung ang katotohanang hinahanap mo ay nasa harapan mo na pala, ngunit tinabunan ito ng puot ng nakaraan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Isang pambihirang tunog ang sumalubong kay Arkel Montenegro pagpasok niya sa malawak na hardin ng Hacienda de Alab. Hindi ito ang karaniwang katahimikan na bumabalot sa mansyon. Isang katahimikang sinlamig ng marmol na sahig at sinlawak ng matataas na pader nito. Ito ay tunog ng halakhak, purong halakhak ng mga bata. Napahinto siya sa paglalakad. Ang bigat ng isang buong araw ng mga pulong sa Montenegro Prime Holdings ay tila bahagyang gumaan sa kanyang mga balikat. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang tatlo niyang anak, ang kambal na sina Hayo, Ulan at Sinag, na masayang naghahabulan sa malambot na damuhan. At sa gitna nilang lahat, naroon si Luningning Reyes, ang kanilang yaya. Nakaupo ito sa damo. Ang simple nitong bestida ay sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa lawa ng taal. May hawak siyang isang librong pambata, ngunit sarado na ito. Ngayon, siya na mismo ang gumagawa ng kwento. Kumukumpas ang mga kamay at nagpapalit-palit ng boses na nagiging dahilan ng walang tigil na tawanan ng mga anak niya. Sa isang iglap, nakaramdam si Arkel ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng sarili niyang pamamahay. Init. Isang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Marikit. At mula noon, ang mansyon ay naging isang malamig na palasyo. Ngunit ang babaeng ito, si Luningning, sa loob lamang ng 6 na buwan, ay nagawang magdala ng sinag ng araw sa madilim na mundo ng kanyang mga anak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Arkel. Marahil, ito na ang simula ng pagbabago. Marahil, kaya na niyang magtiwala muli. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis ding naglaho, gaya ng paglubog ng araw sa likod ng bulkan. Makalipas ang 1 oras, sa loob ng malaking banyo na gawa sa Italian marble, habang pinupunasan ni Arkel ang kanyang bunsong si Sinag matapos itong maligo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa maliit at maputing braso ng bata, may mga marka, mga bilog at maitim na pasa. Nabitawan ni Arkel ang tuwalya, nanigas ang kanyang panga. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong galit. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at lahat ng alaala ng sakit at pagtataksil mula sa nakaraan ay bumalik. Ang pagtataksil ni Marikit, ang kasinungalingan, ang sakit. Sinag, mahinahon, ngunit may diin niyang tanong. Habang marahang hinahawakan ang braso ng anak. Anak, sino ang gumawa nito sa'yo? Umiling lang ang bata. Ang mga mata ay biglang napuno ng takot. Hindi sa kanya, kundi sa isang bagay na hindi niya masabi. Wala po, Daddy. Nadapa lang po ako. Ngunit hindi naniwala si Arkel. Alam niya ang itsura ng pasa mula sa pagkakadapa. At hindi ganito yon. Isa lang ang taong kasama nila buong araw. Isa lang ang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak. Manatili ka rito, utos niya sa bata bago mabilis na lumabas ng banyo. Bawat hakbang niya palayo ay mabigat, puno ng puot na matagal na niyang kinimkim. Tinawag niya si Luningning sa kanyang pribadong pag-aaral, isang silid na saksi sa lahat ng kanyang tagumpay at kabiguan. Pumasok si Luningning na may ngiti sa labi. Isang ngiti na para kay Arkel ngayon ay isang maskara ng panlilinlang. Sir Arkel, pinapatawag niyo raw po ako? Hindi siya sumagot. Sa halip, itinuro niya ang security monitor sa kanyang mesa, kung saan naka-zoom in ang replay ng video kanina sa braso ni Sinag na wala ang nangiti sa mga labi ni Luningning.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sir? Ano po yan? Huwag ka nang magkunwari, Luningning. Malamig na sabi ni Arkel. Ang bawat salita ay tila patalim. Tinanong ko si Sinag, alam kong ikaw ang may gawa nito. Bakit mo ginawa ito sa anak ko? Hindi po. Sir, maniwala po kayo sa akin. Hinding-hindi ko po sasaktan ang mga bata. Umiiyak na paliwanag ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko po sila. Hindi ko po alam kung saan galing ang mga pasang yan. Ngunit para kay Arkel, ang mga luha nito ay bahagi lamang ng isang masamang pag-arte. Ang tanging nakikita niya ay isang taksil, isa na namang taong sinira ang kanyang tiwala. Tapos na tayo mag-usap, matigas niyang sabi. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Silang de Mesa, ang kanyang bayaw at pinuno ng seguridad ng pamilya. Arkiel, narinig ko ang sigaw. Anong nangyayari? Tanong nito, ang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. Ipinakita ni Arkiel ang monitor. Tingnan mo ang ginawa niya sa pamangkin mo, sabi niya. Ang boses ay puno ng galit. Tiningnan ni Silang ang video, pagkatapos ay si Luningning na humahagulgol na sa isang tabi. Umakto siyang nagulat at nagalit. Walang hiya ka. Arkiel, hindi natin ito pwedeng palampasin. Ako na ang tatawag ng pulis. Gawin mo, sagot ni Arkiel. Hindi inaalis ang matatalim na tingin kay Luningning. Wala nang nagawa si Luningning kundi mapaluhod at umiyak habang si Silang ay kausap na ang mga pulis sa telepono. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga awtoridad. Pinoposasan siya sa harap mismo ni Arkiel sa loob ng silid kung saan dati siyang pinupuri dahil sa kanyang pag-aalaga. Habang hinihila siya palabas ng mansyon, wala siyang ibang magawa kundi tumingin kay Arkiel na may pagmamakaawa. Sir, parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan. Ngunit hindi natinag si Arkiel. Ang puso niya ay naging bato. Nang biglang isang maliit na boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. Hindi si Yaya Ning. Hindi siya. Si Sinag, nakatayo sa may hagdanan, umiiyak habang inaabot ang kamay sa kanyang yaya. Daddy, hindi po siya, please! Ngunit sa isip ni Arkel, isa lamang itong bata na nalilito at natatakot. Isang bata na pinagtatakpan ng taong nanakit sa kanya. Hindi niya pinansin ang sigaw ng anak. Sa halip, tinalikuran niya ang eksena, isinasara ang kanyang puso sa anumang duda at hinayaan ang mga pulis na ilabas si Luningning sa malamig na gabi. Ang unang gabi ni Luningning sa kulungan ay may amoy ng kalawang at luma. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya sa labas ng rehas na lumilikha ng mahahabang anino sa loob ng siksikang selda. Malamig ang sementong sahig na kanyang hinihigaan, ngunit mas nanunuot ang lamig na nagmumula sa loob ng kanyang puso. Nakatulala lamang siya sa madilim na kisame, pilit na inuulit sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang malamig na mga mata ni Sir Arkel, ang pagtatanggi niya, ang pagpasok ni Sir Silang, at ang tunog ng posas na isinara sa kanyang mga pulso, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka, hanggang sa manakit ang kanyang ulo. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling imahe bago siya tuluyang kinaladkad palabas. Ang umiiyak na mukha ni Sinag, ang pagsigaw nito na puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi si Yaya Ning, hindi siya. Napapikit si Luningning ng mariin. Isang buti lang yung luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata at gumulong sa kanyang sentido. Bakit hindi siya pinakinggan ni Sir Arkel? Bakit mas pinaniwalaan niya ang ebidensya ng mga pasa kaysa sa 6 na buwan ng tapat niyang pagsisilbi? Ang mga tanong ay walang sagot. Ang tanging kasama niya sa dilim ay ang hikbi ng ibang mga bilanggo at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Upang takasan ng sakit, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinala ang kanyang isip pabalik sa Hacienda de Alab. Hindi sa malamig na opisina, kundi sa mainit na hardin
kung saan ang tawanan ay malaya. Naalala niya si Hayo, ang pinakatahimik sa tatlo. Mahiyain ito at laging nasa isang sulok lang, nagdodrawing. Ngunit isang hapon, umupo si Luningning sa tabi niya at sinabing, "Guhit mo naman ako, Hayo. Iguhit mo ako na may pakpak para makalipad ako." Ngumiti ang bata at sa kauna-unahang pagkakataon, iginuhit siya nito. Isang hindi perpektong guhit ng isang babaeng may malalaking pakpak at sa ilalim nito ay ang salitang yaya. Naalala niya si Ulan, ang pinakamaramdamin. Isang beses, nadapa ito at nagasgasan ng tuhod. Walang tigil ito sa pag-iyak, kahit pa nalagyan na ng gamot. Kaya't umupo si Luningning sa tabi nito at kinantahan ito ng isang lumang oyayi mula sa Baryo Amihan. Unti-unting tumahan ang bata, isinubsob ang mukha sa kanyang balikat at doon nakatulog. At si Sinag, ang pinakamalakas at pinakamasayahin, siya ang laging unang yumayakap kay Luningning sa umaga. "Yayaning, habulin mo ako!" Sigaw nito at ang buong hardin ay mapupuno ng kanilang halakhakan. Si Sinag na buong tapang na sumigaw para sa kanya. "Hayo! Ulan! Sinag!" Bulong ni Luningning sa hangin. Ang mga pangalan nila ay tila isang dasal. Ang alaala nila, ang tanging kumot na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting init sa malamig na seldang iyon. Habang si Luningning ay nilalamon ng dilim ng kanyang selda, isang bagong tao naman ang ipinapakilala sa maliwanag na sala ng Hacienda de Alab. "Arkiel, Tita Gunita, nais kong ipakilala sa inyo si Dalisay Cruz," sabi ni Silang na may ngiti. Siya ang ipinadala ng agency. Top-rated, may experience sa mga pamilyang tulad natin, at higit sa lahat, malinis ang record. Tumayo sa kanilang harapan ang isang babaeng nasa mga 30 anyos. Si Dalisay ay may maamong mukha, nakapusod ng maayos ang buhok, at nakasuot ng isang simpleng puting blusa at itim na palda. Ang kanyang nangiti ay magalang at ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kabaitan. Siya ang larawan ng perpektong yaya. Tiningnan siya ni Gunita Montenegro, ang ina ni Arkiel, mula ulo hanggang paa. "Marunong ka ba sa mga batang masilan?" tanong ng matanda. Ang boses ay may bahid pa rin ng pag-aalala mula sa nangyari. "Opo, ma'am," malumanay na sagot ni Dalisay. "Ang pasensya po ang pinakamahalagang puhunan sa pag-aalaga ng bata at meron po ako niyan." Tumango si Gunita, tila nakumbinsi. Si Arkiel naman ay tahimik lang na nagmamasid. Wala siyang ganang kilalanin pa ang bagong yaya. Para sa kanya, lahat sila ay pare-pareho lang. Mga empleyadong kailangan niyang bayaran. Mga taong hindi niya dapat pagkatiwalaan ng lubos. Ang mahalaga lang ay magawa nila ang kanilang trabaho. "Sige, maaari ka nang magsimula bukas." Walang emosyong sabi ni Arkiel. "Ipapakita sa iyo ni Abay ang iyong silid." "Maraming salamat po, sir." "Tita," nakangiting sabi ni Dalisay bago magalang na sumunod sa matandang katiwala. Nang sila na lang ang naiwan, tinapik ni Silang ang balikat ni Arkiel. "Huwag kang mag-alala, Arkiel. Sinigurado kong dumaan sa masusing background check ang isang yan. Hindi na mauulit ang nangyari kay Luningning." Hindi umimik si Arkiel. Sa halip, ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana, kung saan ang hardin ay tahimik na ngayon at wala nang maririnig na halakhak. Kinabukasan, sinubukan ni Dalisay na makuha ang loob ng tatlong bata. Nagdala siya ng mga bagong laruan at mamahaling tsokolate. Ngunit ang tatlo ay tila may sariling mundo. Nilapitan niya si Hayo na nagdodrawing sa isang sulok. "Wow! Ang galing mo namang mag-drawing, Hayo. Patingin naman si Tita Dalisay." Pero mabilis na itinago ng bata ang kanyang papel at umiling. Sinubukan niya kay Ulan. Nayakap-yakap ang isang luma at medyo marumi ng manika. "Ulan, gusto mo ng bagong manika? Mas maganda dyan."
Umiling lang din ang bata at mas hinigpitan ang yakap sa laruan, ang manikang gawa sa retaso na tinahi ni Luningning para sa kanya. Panghuli, nilapitan niya si Sinag na nakaupo sa may bintana at nakatingin sa labas. Sinag, halika. Laro tayo sa labas. Maghahabulan tayo, tulad ng ginagawa ninyo ni. Natigilan si Dalisay na pagtantong mali ang kanyang sasabihin. Tiningnan siya ni Sinag. Hindi ngiti, kundi isang blangkong tingin ang ibinigay nito. Ayoko po. Hinihintay ko si Yayaning. Isang mabilis na inis ang gumuhit sa mukha ni Dalisay, ngunit agad din itong nawala at napalitan ng isang pilit na ngiti nang mapansin niyang papalapit si Alabado. Ganoon ba? Sige, sa susunod na lang. Nang makalayo na ang mga bata, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Dalisay. Ang pag-aakalang magiging madali ang lahat ay unti-unting naglalaho, ngunit hindi siya susuko. Bahagi ito ng plano, bahagi ito ng utos sa kanya ni Silang. Samantala, sa loob ng selda, nalaman ni Luningning mula sa isang babaeng pulis ang pinakamasamang balita. Hindi ka maaaring magpiyansa, Miss Reyes, sabi ng pulis habang inaabot ang isang bandehadong pagkain sa rehas. Child abuse ang kaso mo. Malubha yan, lalo na, at ang nagrereklamo ay ang mga Montenegro. Para siyang sinampal ng katotohanan, ang maliit na pag-asa na baka bukas o sa makalawa ay makakalaya siya at mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente ay biglang nagkadurog-durog. Montenegro, isang pangalan na kasing bigat ng pader na nakapalibot sa kanya. Paano siya lalaban? Isang hamak na yaya laban sa isang bilyonaryo. Yumuko si Luningning, hinayaan ng mga luha na tumulo sa kanyang kanin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ang simula ng kasinungalingan ay naging simula rin ng kanyang mahabang kalbaryo. Lumipas ang mga araw sa Hacienda de Alab na may kasamang isang nakakabinging katahimikan. Nawala na ang mga halakhak sa hardin. Nawala na ang masayang kwentuhan tuwing hapon. Ang mansyon ay muling naging isang malaking kahon ng mga mamahaling bagay na walang buhay. At sinisikap ni Arkel na kumbinsihin ang sarili na ganito ang tama. Ganito ang maayos. Ganito ang ligtas. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maikaila ang katotohanang may nagbago sa kanyang mga anak. Isang pagbabagong hindi niya gusto. At ang pagbabagong yon ay lalong naging kitang-kita tuwing sasapit ang hapunan. Ang mahabang lamesa na gawa sa kahoy ng nara ay laging puno ng masasarap na pagkain, ngunit tila walang sino man ang may ganang kumain. Si Dalisay, sa kanyang pagsisikap na maging perpektong yaya, ay walang tigil sa pag-aasikaso. Ngunit ang kanyang bawat galaw ay tila lumilikha lamang ng mas malaking tensyon. Hayo, gusto mo pa ng manok? Masarap ito, paborito mo raw. Matamis na sabi ni Dalisay, hawak ang serving spoon. Ngunit si Hayo ay hindi sumagot. Nakayuko lang ito sa kanyang plato. Nilalaro ang kanin gamit ang tinidor. Nang akmang lalagyan ni Dalisay ang kanyang plato, bigla itong napasigaw ng mahina at napaatras sa kanyang upuan. Sa pagkabigla, natabig niya ang kanyang baso ng tubig at ang laman nito ay kumalat sa puting mantel. Ano ba yan, Hayo? Sita ni Dalisay, hindi na napigilan ng inis sa kanyang boses bago ito muling ngumiti ng pilit. Ako na ang maglilinis. Napatayo si Arkel. Ang panga ay nanigas sa galit. Ngunit ang galit niya ay hindi para kay Hayo, kundi sa sitwasyon. Bakit ganito katakot ang anak niya? Hayaan mo na, Dalisay. Mga bata talaga. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit habang pinupunasan ng ibang katulong ang natapon na tubig, hindi niya maalis ang tingin sa nanginginig na kamay ni Hayo. Ang gabing iyon ay mas lumalim pa ang kanyang pag-aalala. Nagising si Arkel sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang mahinang tunog.
isang paghikbi. Mabilis siyang bumangon at sinundan ng tunog na nagdala sa kanya sa silid ng kanyang anak na si Ulan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag na nagmumula sa siwang, nakita niya si Ulan na nakaupo sa kama, yakap-yakap ang isang bagay habang umiiyak ng tahimik. Nilapitan niya ito. Ang yakap-yakap ng bata ay ang manikang gawa sa retaso, ang manikang ginawa ni Luningning. "Ulan anak, bakit ka umiiyak?" Malambing niyang tanong. "I miss Yaya Ning," bulong ng bata. Ang mukha ay nakasubsob sa manika. "Gusto ko na siyang umuwi, Daddy." Umupo si Arkel sa tabi ng anak at hinaplos ang buhok nito. Wala siyang masabi. Paano niya ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na ang taong hinahanap-hanap nito ay nasa kulungan dahil sa isang kasalanang sigurado nga ba siyang ginawa nito? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang duda. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya si Silang sa opisina nito sa loob ng mansyon. "Silang, napapansin kong hindi maganda ang epekto ng pagkawala ni Luningning sa mga bata. Simula niya, lagi silang tahimik at tila takot kay Dalisay." Sumandal si Silang sa kanyang upuan. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-unawa. "Arkel, natural lang yan. Isipin mo, nanggaling sila sa isang traumatic experience. Ang taong pinagkakatiwalaan nila ay nanakit sa kanila. Normal lang na maging withdrawn sila at maging maingat sa bagong nag-aalaga. Bigyan lang natin sila ng panahon." May punto si Silang. Lohikal ang kanyang sinabi. Ito rin ang sinasabi ni Arkel sa kanyang sarili. Ngunit bakit may isang bahagi sa kanya na hindi makumbinsi? "Siguro nga," nasabi na lang niya. Ngunit sa paglabas niya ng opisina, mas lalo lang siyang nalito. Gabi. Muli, ang buong bahay ay nasa kapayapaan na. Ngunit si Arkel ay hindi mapakali. Pumasok siya sa silid-aralan ng mga bata, isang lugar na dati ay puno ng kulay at buhay. Ngayon, tila nawala ang kislap nito. Binuksan niya ang isang drawer at nakita ang mga drawing ng mga anak niya. Pinagmasdan niya ang mga ito isa-isa hanggang sa mahawakan niya ang isang papel na nakatupi. Binuklat niya ito. Ito ay isang guhit ni Sinag. 5 tao ang nasa larawan, nakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw na may nakangiting mukha. Ang 3 maliliit na tao sa gitna ay sila. Sa kaliwa ay isang malaking tao na may nakasulat na Daddy. At sa kanan, isang babaeng may mahabang buhok na siyang pinakamalapit sa kanila. Sa itaas ng ulo nito, nakasulat sa pasaling-saling letra, Yaya Ning. Napatingin si Arkel sa guhit. Sa mundo ng kanyang anak, si Luningning ay hindi isang halimaw. Siya ay kasama nila, nakangiti, sa ilalim ng araw. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam na nagsasabing nagkamali siya. Nagpadalos-dalos siya. Hinusgahan niya ang isang tao batay sa galit na dulot ng kanyang nakaraan. Habang nakatitig siya sa drawing, isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok ang matandang katiwala na si Alabado, may dalang isang baso ng gatas. "Senyorito, hating gabi na po," sabi nito sa magalang na boses. Hindi sumagot si Arkiel. Itinupin niyang muli ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Nang akmang aalis na si Abay, nagsalita si Arkiel. "Abay, sa tingin mo ba nagkamali ako?" Tumigil sa paglakad ang matanda. Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Arkiel. May paggalang, ngunit mayroon ding bigat. "Senyorito," panimula ni Abay. Ang boses ay halos pabulong. "Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo tungkol kay Luningning. Isang bagay na hindi nyo alam." Nanatiling nakatayo si Arkel sa gitna ng silid-aralan. Ang drawing ni Sinag ay nasa kanyang bulsa at ang mga salita ni Alabado ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo tungkol kay Luningning. Isang bagay na hindi nyo alam. Huminga siya ng malalim. Ano yon, abay? Lumapit ang matandang katiwala. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa katapatan ng maraming taon ng pagsisilbi. Senyorito, alam kong desisyon nyo ang nangyari. Ngunit sa ilang buwan na paninilbihan ni Luningning dito, wala po akong nakitang kahit anong pahiwatig na kaya niyang manakit. Nakinig si Arkel, hindi kumikibo. Naalala ko pa po nung isang gabi, pagpapatuloy ni Abay. Mataas ang lagnat ni Senyorito Hayo. Hindi po siya mapatahan. Si Luningning po magdamag siyang gising. Karga niya ang bata, kinakantahan, at binabantayan. Hindi niya inalintana ang sarili niyang pagod. Kinabukasan, nang magtanong ako kung bakit, sabi niya, ganyan din po ang ginagawa sa akin ng nanay ko. Ang pag-aalaga ay hindi trabaho. Puso po ang ginagamit diyan. Nagpatuloy pa ang matanda. Pati po ang mga librong binabasa nila. Senyorito, ilan po dyan ay galing sa sarili niyang kakarampot na sahod. Sabi niya, mahalaga raw po na matuto ang mga bata ng mga aral na wala sa mamahaling laruan. Bawat salita ni Abay ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa konsensya ni Arkel. Ang mga detalyeng ito, mga detalyeng hindi niya alam, mga detalyeng hindi niya inalam, ay nagpipinta ng isang larawan na malayong malayo sa imahe ng isang halimaw na binuo niya sa kanyang isip. Salamat, Abay. Makakaalis ka na, sabi ni Arkel. Ang boses ay bahagyang namamaos. Hindi niya ipinakita sa matanda ang epekto ng mga sinabi nito. Ngunit nang siya na lang ulit ang mag-isa, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Puso ang ginagamit. Siya. Kailan ba ang huling beses na ginamit niya ang puso niya sa pagpapasya at hindi ang isip na puno ng galit at pagdududa? Sa halip na bumalik sa kanyang silid, nagtungo si Arkel sa security room. Ito ang kanyang teritoryo. Isang silid na malamig at puno ng mga monitor, kung saan ang lahat ay nakikita, kung saan ang katotohanan ay hindi makapagtatago sa likod ng mga luha o matatamis na salita. Umupo siya sa harap ng console at pinanood muli ang mga recording mula sa araw na yon. Inulit-ulit niya ang bawat eksena. Ang paglalaro sa hardin, ang pagpasok nila sa mansyon. Ang lahat ay mukhang normal. Pero ngayon, may hinahanap siyang iba. Hindi na lang ebidensya laban kay Luningning, kundi ebidensya na nagkamali siya. Pinag-aralan niya ang timeline, ang oras kung kailan niya nakita ang pasa, ang oras kung kailan dumating si Seilang sa kanyang opisina. Ayon kay Seilang, galing ito sa West Wing, nag-iikot. Ngunit sa pag-rewind ni Arkel sa footage mula sa isang camera sa hallway, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang minuto bago pumasok si Seilang sa kanyang opisina, nakita ito ng camera na naglalakad, hindi mula sa West Wing, kundi mula sa direksyon ng East Wing, kung nasaan ang kusina at mga silid ng katulong. Isang maliit na bagay, isang maliit na kasinungalingan, ngunit para kay Arkel, sapat na ito. Bakit kailangan niyang magsinungaling tungkol sa isang simpleng bagay na tulad nito? Habang abala siya sa pag-iisip, napatingin siya sa isa sa mga maliliit na monitor sa gilid na nagpapakita ng live feed mula sa dining area. Nandoon si Dalisay. Pinipilit na subuan ng pagkain si Sinag. Isa na lang Sinag para kay Tita Dalisay. Narinig niya ang boses nito mula sa audio feed. Puno ng pilit na lambing. Umiling ang bata. Busog na po ako. Sa isang iglap, sa pag-aakalang walang sino mang nakatingin, ang maamong mukha ni Dalisay ay nagbago. Nakita ni Arkel kung paano nito hinawakan nang mahigpit ang braso ni Sinag at bahagyang hinila palapit sa kanya. Sinabi kong kumain ka. Narinig niyang bulong nito. Ang boses ay matalim at puno ng pagbabanta. Mabilis din nitong binitawan ng bata nang may dumaang ibang katulong at muling bumalik ang nangiti sa kanyang mga labi na para bang walang nangyari. Nanigas si Arkel sa kanyang kinauupuan. Ang paraan ng paghawak ni Dalisay
Sa braso ni Sinag, halos pareho sa paraan ng paghawak niya rito noong una niyang nakita ang mga pasa. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, kinausap niya si Silang sa kanyang opisina. Sinubukan niyang maging kaswal. Silang, naalala ko lang, noong araw na yon, sabi mo galing ka sa West Wing bago ka pumasok dito, tama? Ngumiti si Silang, walang kamalay-malay. Oo, Arkel, inikot ko ang buong perimeter, gaya ng dati. Bakit mo na itanong? Wala naman. Na-curious lang ako sa security protocol. Sagot ni Arkel, pinapanatili ang isang blankong ekspresyon. Salamat. Sa labas, kalmado si Arkel. Pero sa loob, kumukulo ang kanyang dugo. Si Silang ay nagsinungaling ng direkta sa kanya. At si Dalisay, may itinatago itong kadiliman sa likod ng kanyang maamong mukha. Ang dalawang bagay na ito na nangyayari sa iisang panahon ay hindi maaaring maging isang simpleng nagkataon lamang. Puno ng pagdududa, bumalik si Arkel sa kanyang opisina. Mayroon siyang dapat gawin. Kung ang sistema ng seguridad na pinamumunuan mismo ng kanyang bayaw ay hindi niya mapagkakatiwalaan, kailangan niyang humanap ng tulong mula sa labas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang pribadong investigador, isang taong may utang na loob sa kanya mula sa isang kaso sa negosyo noon. Miguel, si Arkel Montenegro ito, sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapagawa ako sa iyo, isang bagay na kailangang manatiling sa ating dalawa lang. Ano yon, Mr. Montenegro? Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa dalawang tao, sabi ni Arkel. Ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Ang una ay si Dalisay Cruz, ang bagong yaya sa pamamahay ko. At ang pangalawa ay ang sarili kong bayaw, si Silang de Mesa. Mayroong sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon na mahahanap mo. Pagpapatuloy ni Arkel, bawat detalye, walang ititira. Sa pagbaba niya ng telepono, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na lamang basta multo ni Marikit. Ngayon, may mga bagong anino na gumagapang sa loob mismo ng kanyang pamamahay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang mabibigyan niya ito ng liwanag, kahit sino pa ang masunog. Sa loob ng selda, ang bawat araw ay magkakasing kahulugan. Ang tanging nagbabago lamang ay ang guhit ng liwanag na tumatama sa pader, na nagsasabi kay Luningning kung umaga na ba o hapon na. Ang pag-asa ay isang luho na unti-unti nang nauubos, pinapalitan ng mapait na pagtanggap sa kanyang sinapit. Isang hapon, isang babaeng gwardiya ang lumapit sa kanyang rehas. Hindi ito ang karaniwang pag-abot ng pagkain. May dala itong isang sobre na medyo lumana. May sulat ka, galing probinsya. Nanginginig ang mga kamay ni Luningning habang inaabot iyon. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Sulat kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Anak kong Luningning, kumusta ka na? Huwag mo kaming alalahanin dito ng tatay mo. Araw-araw kaming nagdarasal para sa iyo. Nakarating sa amin ang balita at kahit isa sa mga kapitbahay natin ay hindi naniniwala. Kilala ka namin, Ning. Alam namin ang busilak mong puso. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang katotohanan ay parang araw, lilitaw at lilitaw din yan. Mahal na mahal ka namin. Nagmamahal, Inay Elena. Napatakip si Luningning sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang baso ng tubig sa isang taong nauuhaw. Hindi na siya nag-iisa. Sa labas ng mga rehas na ito, may isang buong baryo na naniniwala sa kanya. May isang inang nagmamahal sa kanya. Pinahid niya ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa panibagong lakas. Ipinangako niya sa sarili, lalaban siya para sa kanila.
ilang daang kilometro mula sa Maynila, sa isang baybaying puno ng maliliit na bangka at may amoy ng alat at isda, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at maoong, isang bihis na malayong-malayo sa libo-libong dolyar na business suit ni Arkel Montenegro. Ito ang Baryo Amihan, ang lugar kung saan isinilang at lumaki si Luningning. Naglakad si Arkel papunta sa isang maliit na karinderya sa tabi ng daan. Umorder siya ng kape at umupo sa isang sulok, nagmamasid. Ang mga tao ay simple, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang hangin ay sariwa. Isang mundong ibang-iba sa Hacienda de Alab. Mukhang bago ka lang dito, iho? Tanong ng may-ari ng karinderya. Isang matandang babae na may mapagkalingang ngiti. Opo, napadaan lang po, sagot ni Arkel. Maganda po pala dito. Nako, simple lang ang buhay dito, pero masaya. Puno ng mababait na tao, sabi ng matanda. Katulad na lang ng anak ni Elena, si Luningning, isa sa pinakamabait na bata na lumaki dito. Sayang nga lang at nasa Maynila na. Nagkunwari si Arkel na nagulat. Talaga po? Oo, biyaya ang batang yan. Mula pagkabata, maalaga na yan. Hindi lang sa mga kapatid niya, kundi sa lahat ng bata dito sa baryo. Siya ang laging nag-aayos ng mga laro, nagbabasa ng kwento, at napakasipag. Lahat ng trabaho, pinasok para lang makatulong sa pagpapagamot sa nanay niyang may sakit sa puso. Habang nagsasalita ang matanda, bawat papuri nito kay Luningning ay tila sampal sa mukha ni Arkel. Ang babaeng inilalarawan niya ay hindi isang kriminal. Isa itong anghel. Nagpaalam si Arkel at nagtanong kung saan ang bahay ni Aling Elena. Madali niya itong nahanap. Isang maliit, ngunit malinis na bahay na gawa sa kahoy na napapalibutan ng mga halaman. Kumatok siya. Isang babaeng may edad na may mahinang pangangatawan ngunit may dignidad sa mukha. Ang nagbukas. Ang ina ni Luningning. Magandang hapon po, bati ni Arkel. Nagpakilala siya bilang isang kasamahan sa trabaho ni Luningning mula sa Maynila. Masayang ngumiti ang matanda. Naku, tuloy ka iho. Pasensya ka na sa aming munting bahay. Sa loob, simple ang mga gamit ngunit maayos ang lahat. Naupo sila sa salas. Hindi alam ng matanda na kaharap niya ang taong nagpakulong sa kanyang anak. Ang tanging alam niya ay may bisita ang kanyang ningning. Mabuting anak ang aking si Luningning, sabi ni Aling Elena. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Ang tanging pangarap lang niya ay mabigyan kami ng magandang buhay at matulungan ang mga batang inaalagaan niya. Sabi niya sa akin sa telepono, parang tunay na anak, na raw ang turing niya sa kambal na Montenegro. Hindi na makatingin ng diretso si Arkel sa matanda. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Bago umalis, nag-iwan siya ng makapal na sobre ng pera sa mesa. Tuloy ko na po para sa pagpapagamot niyo, sabi niya. Isang walang kabuluhang paraan para maibsan ang kanyang konsensya. Nilisan niya ang bahay na yon na may dalang isang malinaw na katotohanan. Nagkamali siya. Isang malaki at teribleng pagkakamali. Naglakad siya papunta sa dalampasigan. Ang araw ay palubog na. Nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Pinanood niya ang mga batang naghahabulan sa buhanginan. Ang kanilang mga tawanan ay dinadala ng hangin. Naalala niya ang kanyang mga anak. Naalala niya ang tawanan nila noong kasama pa nila si Luningning. Isinubsob niya ang kanyang mga kamay sa buhok. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Marikit, naramdaman ni Arkel ang buong bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi bilang isang CEO na nagkamali sa desisyon, kundi bilang isang taong sumira sa buhay ng isang inosenteng tao. Ang pagdududa niya
ay napalitan na ng isang malalim at matinding pagsisisi. Habang nakatayo siya roon, nilalamon ng katahimikan ng papalubog na araw, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. "Mr. Montenegro? Si Miguel po ito," sabi ng pribadong investigador. "May resulta na po ako sa pinapaimbestiga nyo. Napatayo ng tuwid si Arkel. Anong nalaman mo?" "Mr. Montenegro, si Dalisay Cruz ay hindi niya totoong pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Perla Apostol." Huminga ng malalim si Arkel. "Ano pa?" "At meron siyang koneksyon kay Silang de Mesa. Matagal na, bago pa man siya pumasok sa mansyon niyo." Habang nagmamaneho pabalik mula sa Batangas, ang magandang tanawin sa labas ay tila isang blangkong pader lamang para kay Arkel. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa email na natanggap niya mula sa pribadong investigador na si Miguel. Ang bawat salita sa report ay tila isang piraso ng yelo na bumabaon sa kanyang puso. Dalisay Cruz, pangalang gawa-gawa lamang. Ang totoo niyang pangalan ay Perla Apostol, isang babaeng may listahan ng mga maliliit na kaso ng panloloko at estapa sa probinsya. At ang pinakamatinding revelasyon, si Perla ay malayong pinsan ni Silang de Mesa mula sa panig ng ina nito. Isang malakas na pagpreno ang ginawa ni Arkel sa gilid ng daan. Hinampas niya ang manibela sa galit. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang masalimuot na bitag na inumang para sa kanya. At siya, ang kinikilalang matalinong bilyonaryo, ay nahulog dito nang walang kaalam-alam. Ang pagsisisi na naramdaman niya sa Baryo Amihan ay mabilis na napalitan ng isang malamig at nakakalkulang galit. Kung laro ang gusto ni Silang, bibigyan niya ito ng laro. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magtatakda ng mga patakaran. Kinabukasan, ipinatawag ni Arkel si Silang sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang silya, siniguradong ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at pagkalito. Ang imahe ng isang taong sumusuko na. "Arkel, pinatawag mo raw ako?" tanong ni Silang. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. "Oo, Silang," sagot ni Arkel, bumuntong hininga. "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong mo, lalo na sa paghahanap kay Dalisay. Mukhang tama ka. Kailangan lang talaga ng panahon ng mga bata." Isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Silang, ngunit agad niya itong itinago. "Siyempre, Arkel, pamilya tayo. Anong hindi ko gagawin para sa'yo at sa mga pamangkin ko?" "Alam ko," sabi ni Arkel, tumingin sa malayo. "Masyado yata akong naging emosyonal. Masyado akong nagpadala sa galit. Mula ngayon, sa'yo ko na ipagkakatiwala ang kaligtasan ng pamilyang ito." Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Silang. Ito na ang hinihintay niya. Ang buong tiwala ni Arkel. Ang lubos na kapangyarihan sa loob ng mansyon. Hindi niya alam na habang siya ay nagagalak sa kanyang tagumpay, ang bawat salita, bawat kilos niya ay sinusuri na ni Arkel. Ang laro ay nagsimula na at hindi nagtagal, ginawa ni Silang ang kanyang susunod na hakbang. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa may engrandeng hagdanan ng mansyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw, si Ulap. Nagmamadaling dumating si Arkel at ang iba pang mga katulong. Nakita nila si Ulan na nakaupo sa paanan ng hagdan, umiiyak habang hawak ang kanyang binti. Si Dalisay ay nasa tabi na nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Diyos ko, Ulan! Anong nangyari?" Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nasa bingit ng pagka-hysterical. "Nadulas po ako." Hikbi ng bata. Halos kasabay nito, dumating si Silang. Ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Hindi niya pinansin si Dalisay o si Ulan. Sa halip, hinarap niya ang isang security guard na nakaposte malapit doon. "Ano ang trabaho mo? Hindi ba't sinabi kong bantayan ang lugar na ito? Paano kung mas malala ang nangyari sa pamangkin ko?" Sigaw niya sa guard.
Sir, saglit lang po akong umalis para uminom ng tubig. Nanginginig na paliwanag ng lalaki. Walang dahilan. Putol ni Silang bago bumaling kay Arkel na ngayon ay karga na si Ulan. Arkel, nakita mo na. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Ang mga security personnel na minana mo pa sa iyong ama, nagiging pabaya na sila. Kumpiyansa na masyado. Dinala ni Arkel si Ulan sa sala. Isang maliit na galos lang ang natamo ng bata. Ngunit sapat na yon para sa palabas ni Silang. Hindi na ito pwedeng mangyari ulit. Sabi ni Silang na may diin. Kailangan natin ng mga taong mas alerto. Mga taong mas matalas ang mata. Kailangan nating palitan ang buong team. Inaasahan ni Silang na makikipagtalo si Arkel. Ngunit sa kanyang pagtataka, tumingin lang si Arkel sa kanya. Ang mukha ay kalmado. Tumingin siya sa umiiyak na si Ulan. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Silang. Tama ka, sabi ni Arkel. Ang boses ay walang emosyon. Natigilan si Silang. Ano? Sabi ko, tama ka. Gawin mo ang dapat gawin. Palitan mo sila, sabi ni Arkel. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at tinitigan si Silang ng diretso sa mata. Siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan ang mga bago mong tao. Silang. Nagpatuloy siya. Ang bawat salita ay may bigat. Ayoko nang magkamali ulit. Naramdaman ni Silang ang isang bahagyang kaba. Ngunit iwinaksi niya ito. Para sa kanya, ang tinutukoy ni Arkel ay ang pagkakamali sa pagkuha kay Luningning. Ngumiti siya. Makakaasa ka, Arkel. Ako ang bahala. Nang gabing iyon, matapos ang lahat, nang ang buong mansyon ay tahimik na at ang bagong security team ni Silang ay nakapaligid na sa bawat sulok, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa opisina ni Silang. Gamit ang kanyang master key, pumasok si Arkel sa teritoryo ng kanyang bayaw. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay na napakaliit, isang high-tech na listening device. Maingat niyang idinikit ito sa ilalim ng malaking mesa ni Silang, sa isang lugar na hindi makikita. Sa paglabas niya ng silid, wala nang bakas ng pagiging biktima sa mukha ni Arkel. Ang naroon na lang ay ang malamig na determinasyon ng isang taong handa nang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang sumunod na 2 araw ay isang ehersisyo sa pagtitimpi para kay Arkel. Araw-araw, pinakikinggan niya ang audio feed mula sa listening device, ngunit wala siyang marinig kundi mga ordinaryong usapan, pag-uutos ni Silang sa mga bagong guard, pakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga supplier. Tila malinis ang laro ng kanyang bayaw, ngunit alam ni Arkel na ang isang ahas ay pinakamapanganib kapag ito ay tahimik. Naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang tuklaw ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang naglilinis ng kanyang mesa si Silang, sadyang aksidenteng sumayad ang kanyang kamay sa ilalim nito. Natigilan siya. Dahan-dahan niyang kinapa ang ilalim at ang kanyang mga daliri ay humipo sa isang maliit at matigas na bagay. Isang mabagal at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagalit. Sa halip, tila nasiyahan pa siya. Dahan-dahan siyang umupo pabalik sa kanyang silya. Inayos ang kanyang damit at tumingin sa direksyon kung nasaan ang nakatagong device. Humalakhak siya ng mahina, isang tunog na siguradong dinig na dinig ni Arkel mula sa kabilang linya. Magaling, Arkel, magaling, bulong ni Silang na para bang may kausap sa silid. Akala ko ay nalinlang na kita ng tuluyan. Pero heto ka, gumagawa ng sarili mong mga hakbang. Tumayo siya at dahan-dahang tinanggal ang device. Itinapat niya ito sa kanyang bibig. Pero huli ka na sa laro, bayaw. Dahil ang susunod kong hakbang ay ang maglalagay sa iyo sa posisyong hindi mo na malilimutan. Pagkasabi niyon, dinurog niya ang device sa kanyang palad. Kinabukasan, nakatanggap si Arkel ng isang tawag mula sa istasyon ng pulis.
Kailangan daw siyang makausap ng hepe. Agad, pagdating niya sa istasyon, isang seryosong mukha ng kapitan ang sumalubong sa kanya. Walang paligoy-ligoy. Ipinarinig nito sa kanya ang isang audio recording. Tila may pumitik sa loob ng kanyang tainga nang marinig niya ang boses. Boses ni Luningning. Ngunit ito ay pira-piraso. Halatang pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang pag-uusap. Kailangan nating gumanti. Ang mga bata, sila ang hindi titigil hanggang sa makuha ang dapat sa atin. Ang boses ay distorted, ngunit malinaw na boses ni Luningning at ang mensahe ay nakakakilabot. Isang banta, isang plano ng paghihiganti. Nakuha namin yan mula sa isang anonymous tip, paliwanag ng kapitan. Isang tawag sa telepono. Mukhang may kasabot sa labas ang dati ninyong yaya, Mr. Montenegro, at mukhang hindi lang simpleng pananakit ang plano nila. Nanlamig ang mga kamay ni Arkiel. Ito ang huling baraha ni Silang. Isang perpektong gawa-gawang ebidensya na hindi lang nagpapatibay sa kaso laban kay Luningning, kundi naglalagay din sa kanyang mga anak sa panganib. At isa pa, Mr. Montenegro, dagdag ng kapitan, ang boses ay naging mas matigas. Nakarating sa amin na nag-iimbestiga ka sa sarili mo. Mag-ingat ka. Kung mapatunayang pinagtatakpan mo ang isang suspect o pinipigilan ang investigasyon, maaari ka naming kasuhan ng obstruction of justice. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Sarado na ang lahat ng pinto. Siya mismo ay nasa bingit na ng pagiging isang kriminal sa mata ng batas. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pera, lahat ay walang silbi ngayon. Umuwi si Arkiel sa mansyon na tila isang naglalakad na patay. Ang bawat sulok ay binabantayan na ng mga bagong tauhan ni Silang. Ang sarili niyang pamamahay ay naging isang hawlang ginto at siya ang bilanggo. Pumasok siya sa silid ng kanyang mga anak. Mahimbing silang natutulog. Walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Ang panganib na pinalalapan ng kanyang sariling mga hakbang. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag. Sinubukan niyang hanapin ang katotohanan para maprotektahan sila, pero sa huli, mas inilagay niya sila sa kapahamakan. Habang nakatayo siya roon, pumasok ang kanyang ina, si Gunita. Nakita nito ang bigat sa kanyang mga mata. Arkiel, anak, sabi nito na may panginginig sa boses. Nakausap ko ang kapitan. Pakiusap, itigil mo na ito. Ano man ang binabalak mo, itigil mo na. Ina, inosente si Luningning. Mahinang sagot ni Arkiel. Pero paano kung hindi? Umiiyak na, sabi ni Gunita. Paano kung tama sila? Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng mga apo ko. Ng kaligtasan mo. Ayokong mawalan pa ng isang anak. Ang mga salita ng kanyang ina, ang huling dagok. Maging ito ay sumuko na. Maging ito ay naniniwala na sa kasinungalingan. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang pag-asa. Lahat ay nawala. Tinalikuran niya ang kanyang ina at naglakad palabas. Hindi sa sarili niyang silid, kundi sa silid ni Hayo. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng kadiliman. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang damhin ang katahimikan. Habang nakaupo, napasandal ang kanyang likod sa isang maliit na baul ng mga lumang laruan. May isang bagay na matigas sa loob. Kinuha niya ito. Isang luma at basag na tablet. Ang screen nito ay itim na at puno ng gasgas. Naalala niya ito. Ito ang laging gamit ni Luningning para ipakita sa mga bata ang mga educational videos at cartoons. Matagal na itong sira. Itinapon na lang sa baul at nalimutan na. Hawak-hawak niya ang malamig at walang buhay na gadget. Isang bagay na walang silbi. Ngunit habang tinititigan niya ito sa dilim, isang maliit at halos imposibleng ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung, sa gitna ng kanyang kabuuang pagkatalo, isang maliit na sinag ng pag-asa, kasing liit ng isang butil ng buhangin, ang nagsimulang kumislap.
Ang araw ng unang pagdinig sa kaso ni Luningning ay dumating. Tumayo siya sa harap ng hukom. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na pinatatatag. Sa kanyang tabi ay isang de-opisinang abogado na itinalaga sa kanya ng gobyerno. Isang taong halatang walang interes manalo sa isang kasong ang kalaban ay ang pamilya Montenegro. Nagsimulang magsalita ang piskal. Inilatag nito ang mga ebidensya, ang mga litrato ng pasa ni Sinag, ang salaysay ni Arkiel, at ang pinakabago at pinakamabigat sa lahat, ang audio recording ng di umano'y pagbabanta ni Luningning. Habang ipinaparinig ang pinagtagpi-tagping boses sa buong korte, naramdaman ni Luningning na tila hinihila pababa ang kanyang kaluluwa. Bawat isa sa korte ay nakatingin sa kanya na may pagkamuhi at paghusga. Ang pag-asa na inipon niya mula sa sulat ng kanyang ina ay unti-unting nauupos. Paano siya lalaban sa isang kasinungalingang napaka-perpektong binuo? Samantala, sa kabilang bahagi ng Maynila, si Arkiel Montenegro ay nakikipaglaban sa sarili niyang karera, laban sa oras. Hawak ang sirang tablet. Palihim siyang umalis ng mansyon bago pa man magising ang lahat. Sinadya niyang iwan ang kanyang driver at mamahaling sasakyan at nagmaneho ng isang lumang kotse mula sa garahe. Nagtungo siya sa isang maliit at hindi kilalang computer repair shop sa isang eskinita sa Quiapo, isang lugar kung saan alam niyang hindi siya makikilala. "Boss, kaya mo bang ayusin to?" Tanong niya sa isang payat na lalaking abala sa paghinang ng mga maliliit na piyesa. Tiningnan ng lalaki ang tablet. "Naku sir, basag na ang screen. Baka pati motherboard nito sira na. Mas mura pa kung bibili na lang kayo ng bago." "Hindi ko kailangang ayusin," madiing sabi ni Arkiel. "Ang kailangan ko lang ay makuha ang data sa loob, ang mga files, kahit anong laman yan." Kinunutan siya ng noo ng technician. "Sir, mahirap ba yan? Baka wala na tayong makuha dyan. Pero susubukan ko. Babalikan nyo na lang mamayang hapon." Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Arkiel. Hindi siya umuwi. Hindi siya nagpunta sa opisina. Nagpalakad-lakad lang siya sa mga kalsada ng Maynila na para bang isa siyang ordinaryong tao na may mabigat na problema. Bawat minuto ay tila isang oras at sa bawat pagdaan nito, naiisip niya si Luningning na nakatayo sa korte, mag-isa at walang kalaban-laban. Sa wakas, bumalik siya sa shop. Naabutan niya ang technician na nakakunot ang noo habang nakatitig sa isang monitor. "Anong balita?" Halos hindi makahingang tanong ni Arkiel. "Swerte niyo sir," sabi ng lalaki. At sa unang pagkakataon ay ngumiti ito. "Yung memory chip, buo pa. Nailipat ko na ang lahat ng laman sa isang external drive." Inabot nito kay Arkiel ang isang maliit na hard drive. Para kay Arkiel, ang hawak niya ay hindi lang basta isang storage device. Ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pag-asa. Nagbayad siya ng malaki, higit pa sa hiningi ng lalaki, at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Ikinabit niya ang drive sa kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang libu-libong mga files. Karamihan ay mga litrato ng mga bata, mga video ng kanilang mga laro, mga educational apps. Isa-isa niyang binuksan ang mga video files. Maraming video na sila-sila lang ang nag-record, malabo at magulo. Isang video ng sahig-sahig. Isang video ng kanilang mga laruan. Isang video ng kanilang mga paa habang naglalakad. Mga laro ng isang bata. Nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Marahil ay wala nga siyang mahahanap dito. Marahil ay huli na talaga ang lahat. Nang bigla, isang file name ang pumukaw sa kanyang pansin. MOVA 04 Wong Tinentat. Ang petsa ay isang taon na ang nakalipas. Noong nabubuhay pa si Marikit. Dahil sa kuryosidad, pinuksan niya ito. Ang video ay malabo sa simula. Halatang si Hayo ang may hawak ng tablet at nakatutok ito sa kanyang mga kapatid.
na naglalaro sa sahig ng kanilang silid. Maya-maya, pumasok sa frame ang isang babae. Si Marikit, ang kanyang asawa. "Ano ba yan? Ang kalat-kalat ninyo!" Narinig ni Arkiel ang boses ni Marikit, matalim at puno ng inis. Isang boses na bihira niyang marinig noon. "Tayo na dyan, maligo na kayo." Sigaw nito. Hinila nito patayo si Sinag. "Ano ba, bingi ka ba?" Sa video, nakita ni Arkiel kung paano hinawakan ng mahigpit ni Marikit ang braso ng maliit na si Sinag at kinaladkad ito. Umiyak ang bata. "Masakit, Mami. Ayoko po." "Tumigil ka sa pag-iyak," sigaw ni Marikit. At pagkatapos ay nakita niya ito. Isang malinaw na pagpisil, isang marahas na pag-alog. At nang bitawan ni Marikit ang bata, naiwan ang mga mapupulang marka sa braso nito. Napahinto sa paghinga si Arkiel. Ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang mga pasa na ipinukol niya kay Luningning. Ang mga pasa na naging simula ng lahat ng ito ay hindi bago. Ang mga ito ay luma. Isang pattern, isang multo ng karahasang matagal nang nangyayari sa loob ng kanyang pamamahay, sa ilalim ng kanyang ilong, na ginagawa mismo ng babaeng pinaniniwalaan niyang biktima. At si Silang. Alam kaya niya ito? Malamang. Malamang na alam niya ang lahat. Hindi lang niya ginamit si Luningning bilang pain. Ginamit niya ang alaala ng sarili niyang kapatid. Ang kasalanan nito para sirain si Arkiel. Isang perpekto at napakasamang plano. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang takot ng mga bata, ang katahimikan nila, ang pagtatanggol nila kay Luningning. Habang pinoproseso niya ang lahat, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang abogado niya. "Mr. Montenegro, masamang balita." Sabi ng abogado, ang boses ay apurado. Ang audio recording ay tinanggap bilang matibay na ebidensya. Mukhang hindi maganda ang kahihinatnan ng hearing na ito. Malamang ay hindi na papayagang makapagpiyansa si Miss Reyes at itutuloy na ang full trial. Ang bawat salita ay isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Wala nang oras. Gawin mo ang lahat para maantala ang desisyon. Utos ni Arkiel. Ang boses ay biglang naging kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon. Mag-object ka. Mag-file ka ng kung anong motion. Kahit anong gawin mo, bumili ka ng oras. "Pero sir, para saan?" "Dahil papunta na ako dyan," sabi ni Arkiel habang pinaaandar ang makina ng kotse. "At dala ko ang katotohanan." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Arkiel na tumawag sa pulis. Hindi niya hahayaang ang katotohanan ay malunod sa legal na proseso at mga teknikalidad. Ang kailangan niya ay isang pag-amin. Isang pag-amin na magmumula mismo sa bibig ng taong sumira sa lahat. Minaneho niya ang sasakyan pabalik sa Hacienda de Alab na tila hinahabol ng demonyo. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang nag-aalab na pasensya. Sa kanyang isip, iisa lang ang paulit-ulit na tumatakbo. Ang umiiyak na mukha ni Luningning sa korte at ang umiiyak na mukha ni Sinag sa lumang video. Dalawang biktima ng iisang kadiliman. Pagdating niya sa mansyon, hindi na siya dumaan sa pangunahing pinto. Ginamit niya ang isang service entrance at mabilis na tinungo ang sala, kung saan alam niyang naghihintay ang mga ahas. At tama nga siya. Naabutan niya sina Silang at Dalisay sa sala, nagbubuhos ng mamahaling alak sa kanilang mga kopita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan, isang selebrasyon ng kanilang napipintong tagumpay. "Isang tagay?" Narinig niyang sabi ni Silang, itinaas ang kanyang kopita. "Para sa hustisya." "Para sa hustisya," nakangiting sagot ni Dalisay. Hindi siya kumatok. Hindi siya nagsalita. Basta na lang siyang pumasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok at pumawi sa init ng kanilang selebrasyon. Natigilan ang dalawa.
Ang nangiti sa kanilang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkabigla at kaba. Arkiel! Utal ni Silang. Anong ginagawa mo dito? Akala mo'y nasa korte ako, pinapanood ang pagkasira ng buhay ng isang inosenteng tao. Malamig na putol ni Arkiel. Tapos na ang palabas ninyo. Naglakad siya papunta sa malaking telebisyon sa dingding. Walang salitang ikinabit niya ang external drive sa media player. Ang kanyang bawat kilos ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang bagsik na handa ng sumabog. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Dalisay. Hindi sumagot si Arkiel. Pindot niya ang play. Biglang napuno ang screen ng imahe ng isang pamilyar na silid, ang silid laruan ng mga bata. At pagkatapos, lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ang mukha ni Marikit. Nanlaki ang mga mata ni Silang. Bakit mo pinapanood yan? Panoorin mo. Tanging sagot ni Arkiel. Ang boses ay bakal. At pinanood nga nila. Pinanood nila ang pagsigaw ni Marikit. Ang marahas na paghila kay Sinag. Ang pag-iyak ng bata. At ang malinaw na pagpisil sa braso nito na nag-iwan ng mga marka. Ang lahat ay nakuhanan. Isang multo mula sa nakaraan na bumangon upang singilin ang kasalukuyan. Napatakip sa bibig si Dalisay. Ang mukha ay namutla. Napaurong si Silang na parabang nakakita ng multo. Ang imahe ng pinakamamahal niyang kapatid na ngayon ay isang halimaw sa screen. Ang ebidensya ng kanyang kasinungalingan ay hindi na maitatanggi. Paano? Halos pabulong na tanong ni Silang. Hindi na yan mahalaga. Sabi ni Arkiel, hinarap siya. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng apoy. Ang mahalaga ay ang tanong na ito. Alam mo, hindi ba? Alam mo na noon pa man, sinasaktan na ni Marikit ang mga bata. At ginamit mo ang kaalamang yon. Ginamit mo ang alaala ng sarili mong kapatid para gumawa ng isang perpektong bitag. Hindi totoo yan, sigaw ni Silang, ngunit ang kanyang boses ay basag. Hindi totoo? Sigaw pabalik ni Arkiel. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses. Kung ganoon, ano ito? Isang pag-arte? Sabihin mo sa akin, Silang. Ano ito? Doon na bumigay si Silang. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang tibay, lahat ay gumuho. Isang malakas na sigaw ng pagkasuklam ang kumawala mula sa kanyang bibig at sinipa niya ang isang maliit na mesa. Oo, ako nga. Umuungol niyang pag-amin. Ang mga luha ng galit ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ako ang may plano ng lahat. At alam mo kung bakit, Arkiel? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, namatay ang kapatid ko. Namatay si Marikit dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Mga pagkakamali? Humalakhak si Silang ng mapait. Nagkautang-utang siya sa sugal. Dahil sa akin, pero ikaw ang pumatay sa kanya. Ang pressure mo, ang matataas mong standard, ang pagbabanta mo na itatakwil mo siya. Hindi niya kinaya, Arkiel, kaya sinubukan niyang tapusin ang buhay niya. At ang aksidenteng iyon sa kotse, iyon ay resulta ng pagtatangka niyang iyon. Ang revelasyon ay isang suntok sa sikmura ni Arkiel, ngunit hindi niya ipinakita ito. Kaya plinano ko ang lahat. Pagpapatuloy ni Silang, ang boses ay puno ng kamandag. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko, ang mawala ng isang taong mahalaga sa'yo. Gusto kong maramdaman mo ang sakit ng pagtataksil at gusto kong masira ka, unti-unti, gamit ang sarili mong mga anak, tulad ng kung paano mo sinira ang kapatid ko. Habang isinisigaw niya ang lahat, dahan-dahang bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama ang matandang si Alabado. Silang de Mesa, sabi ng isang pulis sa matatag na boses. Inaaresto ka namin para sa pagsasabuatan at pagtatanim ng maling ebidensya. Natigilan si Silang. Napatingin siya sa mga pulis, kay Abay, at pabalik kay Arkiel na nakatayo lang doon, hindi gumagalaw. Ikaw. Dinuro niya si Arkiel.
Traidor ka! Hindi sumagot si Arkel. Pinanood lang niya habang pinupusasan si Silang at ang umiiyak na si Dalisay. Habang kinakaladkad sila palabas, ang tanging naririnig na lang ay ang mga isinusumpa ni Silang. Pagkatapos, katahimikan. Naiwan si Arkel sa gitna ng nagulong sala. Ang amoy ng natapong alak. Ang basag na kopita sa sahig. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang hustisya ay nanalo. Ngunit walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang nakakabinging kahungkagan. Dahil alam niya, ang madaling parte ay tapos na. Ang pagharap sa taong sinira niya, ang paghingi ng tawad sa isang kasalanan ng halos sumira sa isang buhay. Iyon ang pinakamahirap na laban na kailangan pa niyang harapin. Ang hangin sa labas ng presinto ay tila mas sariwa. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ngunit para kay Luningning, habang humahakbang siya palabas, matapos pirmahan ang kanyang release papers, ang mundo ay tila gumagalaw sa slow motion. Malaya na siya, ngunit ang pakiramdam ng kalayaan ay may kasamang bigat. Ang mga pasa sa kanyang puso ay mas malalim kaysa sa mga pasa sa braso ni Sinag. Napatigil siya sa paglalakad nang matanaw ang isang pamilyar na sasakyan at sa tabi nito, ang tatlong maliliit na figura na naging sentro ng kanyang mundo. Yaya Ningning! Isang sigaw, puno ng pananabik at pag-asa ang pumunit sa katahimikan. Si Sinag! Tumatakbo ito papalapit sa kanya, kasunod sina Hayo at Ulan. Nawala ang lahat ng bigat, nawala ang lahat ng sakit. Lumuhod si Luningning sa semento at ibinuka ang kanyang mga braso. Sinalubong niya ang tatlong bata sa isang mahigpit na yakap. Ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa pag-iyak at ang kanilang mga luha ay nabasa sa kanyang balikat. Yaya Ning, sabi ko naman sa kanila, hindi ikaw, hikbi ni Sinag. Namiss ka namin, Yaya, bulong ni Hayo. Sa unang pagkakataon ay hindi na itinatago ang kanyang emosyon. Huwag ka na pong umalis, sabi naman ni Ulan. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang leeg. Niyakap sila ni Luningning pabalik. Hinahayaan ang sariling mga luha na dumaloy ng malaya. Sa sandaling iyon, sila lang ang mahalaga. Sila ang kanyang tahanan. Ilang metro ang layo. Nakatayo si Arkel sa tabi ng sasakyan. Isang tahimik na saksi sa muling pagkikitang iyon. Ang bawat tawa at iyak ng mga bata ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Nakikita niya ang pagmamahal na mayroon sila para kay Luningning. Isang pagmamahal na halos wasakin niya dahil sa kanyang pagiging bulag sa galit. Nang medyo kumalma na ang mga bata, dahan-dahang lumapit si Luningning. Akay-akay ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatingin kay Arkel. Walang galit, walang saya. Tanging isang nakakapagod na kahungkagan. Walang nagsalita habang nasa biyahe pabalik sa Hacienda de Alab. Ang mga bata, pagod sa emosyon, ay nakatulog sa likod. Ang kanilang mga ulo ay nakasandal kay Luningning. Nang makarating sila, ipinasok ni Luningning ang mga bata sa kanilang silid. Paglabas niya, naabutan niya si Arkel na naghihintay sa hardin. Ang parehong hardin kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad siya papalapit, ngunit may distansya sa pagitan nila. Luningning! Panimula ni Arkel. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam kong walang salita ang sapat para itama ang ginawa ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Pero kailangan kong sabihin, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Luningning. Naging bulag ako. Pagpapatuloy ni Arkel. Bulag sa galit, sa nakaraan, sa sarili kong mga multo. Hinusgahan kita ng walang karapatan. Sinira ko ang tiwala mo. Sinira ko ang buhay mo. Humakbang siya palapit. Hindi ako humihingi ng tawad para sa sarili ko. Humihingi ako ng tawad dahil iyon ang nararapat sa iyo. Sa wakas, nagsalita si Luningning. Ang boses ay mahihina ngunit matatag.
Sir Arkiel, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Tumango si Arkiel, tinatanggap ang bawat salita. Alam ko, at hindi ako umaasa na mabubuo pa ito agad. Ang tanging hinihiling ko lang ay isang pagkakataon na ipakita sa iyo at sa mga bata na kaya kong magbago. Hindi na po ako magtatrabaho dito, sabi ni Luningning. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Arkiel, ngunit pinilit niyang itago ito. Naiintindihan ko, Hans. Karapatan mo yan. Ihahatid kita pauwi sa inyo sa Batangas at ibibigay ko ang lahat ng danyos para sa... Hindi niyo po naiintindihan, putol ni Luningning. Hindi na ako magtatrabaho bilang yaya. Dahil ang mga batang iyon, sabi niya, tumingin sa bintana ng silid ng mga bata, ay hindi trabaho para sa akin. Ibinalik niya ang tingin kay Arkiel. Mananatili ako, ngunit hindi bilang isang utusan. Mananatili ako para sa kanila. Lumipas ang mga linggo. Tinupad ni Luningning ang kanyang sinabi. Nananatili siya sa mansyon, hindi na sa silid ng mga katulong, kundi sa isang guest room na malapit sa mga bata. Siya pa rin ang nag-aalaga sa kanila. Ngunit ngayon, meron ng paggalang sa pagitan nila ni Arkiel. Dahan-dahan, ang mga lamat sa salamin ay nagsimulang maghilom. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang ngiti mula kay Luningning kapag nagpapasalamat si Arkiel. Isang tasa ng kape na inihahanda ni Arkiel para sa kanya sa umaga. Mga tahimik na sandali sa hardin habang pinapanood nilang maglaro ang mga bata. Isang gabi, naabutan ni Luningning si Arkiel sa silid-aralan ng mga bata. Pilit na binabasahan sila ng isang kwento. Ang mga bata ay nakikinig, ngunit halatang hinahanap-hanap nila ang paraan ng pagkukwento ni Luningning. Ngumiti si Luningning at umupo sa tabi ni Arkiel. Gusto niyo ako naman. Ibinigay ni Arkiel ang libro. Habang nagbabasa si Luningning, ang kanyang boses ay puno ng init at mahika. Ang mga bata ay unti-unting lumapit. Si Ulan ay sumandal sa isang balikat niya, si Hayo sa kabila, at si Sinag sa isang iglap ng pagiging bata ay kinuha ang kamay ni Arkiel at ang kamay ni Luningning at pinagpatong ang mga ito sa kanyang kandungan. Nagkatinginan sina Arkiel at Luningning. Ang kanilang mga kamay magkapatong. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tatlong natutulog na mga anghel, walang amo at walang utusan. Tanging 2 taong sinubok ng tadhana, 2 pusong nasugatan na dahan-dahang natututong magtiwala muli. Isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa labi ni Arkiel. Ganti naman ni Luningning ay isang nahihiyang pagtango. Hindi pa ito ang katapusan, hindi pa ito perpekto, ngunit ito ay isang simula. Isang bagong simula para sa isang pamilyang hindi binuo sa dugo o yaman, kundi sa tiwalang muling pinanday mula sa mga basag na piraso ng pagpapatawad. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera o sa taas ng kanyang posisyon, kundi sa lalim ng kanyang kakayahang magpatawad at magtiwala muli. Ang pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo. Kung minsan, ito ay matatagpuan sa mga pusong handang maghilom at muling bumuo, kahit pa dumaan sa pinakamatinding pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Arkiel at Luningning. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan,
At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.